Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo ang mga tagubiling ito'y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, siya ay ihahayag ng mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag at di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ni numan. Sa Kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagtapos si Pablo ng kanyang liham kay Timoteo na hinikayat siya at hindi lang pinakikiusapan, inuutusan pa na ang mga tagubilin na kanyang sinulat ay isabuhay. Panatilihin itong mabisa at walang kapintasan sa pagsunod sa mga ito hanggang sa pagdating muli ng Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos ay hindi lang pinapakinggan at inaalam. Ito'y ginagawa. Kaya si Jesus ay nagbigay ng talinhaga kung sino ang taong wise. Yan ay hindi lang ang nakikinig sa salita ng Diyos. Yan ay iyong ginagawa ito. Ang taong nakikinig o inaalam lang ay tulad ng taong nagtayo ng bahay sa buhanginan. Madaling gawin ito. Madaling maghukay sa buhanginan. Pero hindi ito tatagal sa panahon ng baha at malalakas na hangin. Ang taong wise ay ang taong ginagawa ang salita na kanyang napakinggan. Tulad ng taong nagtatayo ng bahay sa bato. Mahirap maglagay ng pundasyon sa bato. Pero ito ay matatag. Hindi ito matitinag ng mga bagyo na bumabayo sa atin sa buhay. Hindi lang tayo magsasawa. Hindi lang tayo magsasagawa ng salita ng Diyos. Gawin natin itong palagi at hanggang sa wakas. Nang ibig sabihin hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Babalik uli si Jesus. Inaabangan natin ito. Babalik siya na makapangyarihan. Siya ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Magtiyaga tayo hanggang dumating ang Panginoon at marinig natin ang kanyang bati. Halika, tapat kong lingkod. Makiisa ka sa piging na aking inihanda sa mga tapat sa akin. Sana po tayo ay nag-aantay sa pagdating ni Jesus. Huwag natin itong katakutan. Ito ay ang panahon ng kaganapan ng kaligtasan. Ang kaligtasan na ating natanggap at sinisikap na isabuhay ay magiging ganap sa pagdating niya muli. Maaring tayo'y magdahilan. Pero pagdating ng wakas ng ating buhay,
magwawakas ang panahon. Bakit tayo kumakapit sa buhay na ito? Tandaan natin na tayo ay mga pilgrims lamang, mga manlalakbay lamang, mga dayuhan tayo sa mundong ito. Hindi ito para sa atin. Gusto ba natin talagang ang inihanda ng Diyos para sa atin? Mas masaya, mas dakila, mas mabuti yon kaysa nararanasan natin ngayon sa mundong ito. It has not entered our imagination what God has prepared for those who love Him. Hindi ito kaya ng ating maaasahan. Hangarin natin ito. Abangan natin ito. Halina, Jesus, halina. Dumating ka na. Ibigay mo na sa amin ang kaligtasan na inaalok mo sa amin. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.